Good day everyone. Ako po si Darlene T. Atienza, and our main topic for today is about strategy management practice here in the Philippines. First, let's understand what is a strategy management really means. Ito ay tinatawag na dynamic concept. Ibig sabihin ay hindi ito nakatigil o pare-pareho lang. Nagbabago at nag-akma ito palagi depende sa sitwasyon ng negosyo. Ang prosesong ito ay nakabase sa maraming bagay. Kung nasaan sila at ang kanilang operasyon, kung gaano kalaki ang kanilang resources o pondo, kung ano ang kalagayan ng merkado at syempre ang mga regulation o batas na kailangan nilang sundin. Dito mismo sa Pilipinas, napaka-importante nito dahil naiiba talaga ang ating kapaligiran. May sarili tayong kultura, economics at mga patakaran. Kaya hindi pwedeng basta-basta kopyahin lang ng mga negosyante ang ginagawa ng mga dayuhang kumpanya. Kailangan nilang baguhin at ibagay ito sa atin. For example, mas mahigpit at mas detalyado ang ating mga proseso sa pagpaparehistro at pagsunod sa batas kumpara sa ibang bansa. Kaya lahat ng strategy dito ay ginagawa para swak at sumunod sa ating lokal na pamantayan. And next topic naman po ay yung strategy, startup versus established companies. Strategy, startup versus establishing companies. Matatag. Kadalasang maliit pa, kulang sa pondo at tumatakbo sa isang uncertain o bago-bagong kapaligiran. Dahil hindi pa sila sigurado kung tatanggapin sila ng merkado, ang pinakasusi sa kanila ay maging flexible at adaptability. Ibig sabihin, kailangan nilang mabilis magbago ang plano at gumamit ng malikhaing paraan para umunlad. Hindi sila pwedeng maging matigas o mabagal kumilos kasi maliit pa lamang sila at kailangan nila makahanap agad ng pwesto. Ang pinakamagandang halimbawa dito ay yung Paymaya. Noong una, nagsimula pa lang sila sa simpleng serbisyo lang ang inaalok nila. Tapos habang tumatakbo, binabago at binabago, napaganda nila ang sistema based kung paano kailangan ng mga tao. Hanggang lumaki sila at naging tagumpay ang kumpanya nila. Then, sa kabilang banda naman po, meron tayong mga established companies. Ito yung mga negosyong matagal na sa industriya. Kilala na sa lahat. Matatag na ang mga kita at marami ng tapat na customer. Ang magandang halimbawa dito yung San Miguel, Jollibee or Mercury Drugs. Dahil sila matatag na sila at marami na silang capital, ang kanilang pangunahing layunin na laang ay hindi na lang basta lumago ng mabilis kundi manatilihin ang kanilang market position at ang customer loyalty. Ang diskarte nila ay mas maingat at matatag. Hindi sila basta-basta nagbabago ng lasa o presyo o sistema kasi ayaw nilang nituhin o ilayo ang mga matatagal na nilang customer sa kanila. Ang gusto nila ay manatiling nasa taas at protektahan ng lahat ng meron sila sa ngayon. And next topic ko po is yung detailed strategy established companies. Una naman pong estratehiya nila o yung strategy nila ay ang tinatawag na stability in incremental change. Ang ibig sabihin nito, mas gusto nilang ayusin lang ng paunti-unti at dahan-dahan ng kanilang proyekto o serbisyo kaysa pilitan ng buo bigla ng lahat ng meron sila. Ginagawa nila ito para hindi mawala ang tiwala at hindi malito ang matagal ng customer. Dahil alam nila ito ang dahilan kung bakit sila maging tagumpay. Ito ay ginagawa ng San Miguel Corporation. Inaayos lang ng kaunti ang lasa, yung packaging nila o yung disenyo nung kanilang product na inumin o yung kahit anong product nila. Ang pangunahing katangian nito ay para agad-agad ito makita o makilala at mahanapin ng mga tao o yung mga nila talaga customer.
dahan-dahan lang din nilang pumpasok sa ibang negosyo kapag sigurado na sila sa maganda ang magiging resulta ng kanilang business bago sila humanap ng bagong negosyo. Ang pangatlo naman po ay yung tinatawag na corporate governance. Ito ang tawag sa sistema ng mga patakaran, proseso at alituntunin sa sinusunod ng malaking kumpanya para mapamahalaan ng maayos ang buong negosyo. Since malawak at malaki na ang kanilang operasyon, hindi nilang isang tao ang grupo na nagdedesisyon. Kasama na dito yung may-ari, board of direction, mga opisyal, at yung may mga tungkulin at kapangyarihan. Ang pinakalayunin nito ay masigurong tama at patas at ethical ang lahat ng galaw, desisyon at transaksyon sa kumpanya habang sumusunod ng lubusan sa batas ang mga batas sa gobyerno. Mahalaga ito para magkaroon tayo ng transparency at accountability. Ibig sabihin ay bukas at responsible sila sa lahat ng ginagawa nila. Isa na dito magandang halimbawa ay yung Ayala Corporation kasi isa sa pinakamatagal na pinakamalaking kumpanya ito sa Pilipinas. Bago pa man sila magpatupad ng anumang malaking plano, gumastos ng malaking halaga o paglabas ng bagong serbisyo, kailangan munang pag-usapan, suriin at aprubahan ito sa iba't ibang departamento at ang mga amumuno. Walang desisyon na ipapasa lang basta-basta. Lahat ay dumadaan sa masuring pagsusuri para masigurado kabuti ito sa kumpanya, sa mga empleyado at sa publiko at walang bag sa batas. Dahil dito nananatiling ang Ayala Corporation na mapagkakatiwalaan at matatag sa loob ng mahabang panahon. At ang panghuli naman po ay yung risk management. Laging nakabantay ang mga kumpanyang ito sa anumang panganib o yung risk na pwedeng sumira sa kanila, gaya ng pagtaas ng presyo ng materyales, bagong batas ng gobyerno o yung matinding kompetensya mula sa ibang negosyo. Para maging ligtas at matatag ang ginagawa nila ay meron silang diversification. Ibig sabihin nakalat nila ang kanilang negosyo sa iba't ibang uri ng serbisyo, iba't ibang lugar o kahit sa ibang bansa para hindi sila nakadepende lang sa iisang pinakukunan. Ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay mga kumpanya ng pagkain tulad ng Goldilocks o yung mga gumagawa ng pagkain. Kumukuha sila sa mga sangkap mula sa iba't ibang probinsya at bansa. Kaya kapag may kakulangan o problema sa lugar, meron silang plan A at meron silang plan B or may marami pa silang plan or yung mga second option, yung mga ganun sila. At hindi hinto o maapektuhan ng kanilang produkto o yung kanilang business. And yun lang po yung topic. So before it's too late, I'll take a step away. I know one word will make me go rushing back to you. I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me tell